Pinusuan po ng ating katits mula po sa Davao City, wala naman po sa Marikina City. Ito rin po yung isang pares na singilantina. At mula naman po sa Agusan del Norte, ito po yung isang aurameter. Ayan mga katits, mga babayan, ito po yung pinusuan ng ating mga katits na kasama doon po sa presyo na 2,500. Yun po yung kagandahan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits. At muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po, demo, kaalaman na pinusuan po ng ating katits mula po sa Davao City. Ito po yung long range locator, single antenna, isang pares. At mula naman po sa Marikina City, ito rin po yung isang pares na single antenna. At mula naman po sa Agusan del Norte, ito po yung isang aurameter. Ayan mga katits, mga babayan, ito po yung pinusuan ng ating mga katits na kasama doon po sa presyo na 2,500. Mga katits, isang pares niyan, yun po yung kagandahan, regalo po ng ating isang katits na pinalad. So mga babayan, mga katits, muli po, samahan nyo ako at muli ko pa rin po ididemo kung paano po ito ginagamit o ano po yung mga pamamaraan, ano yung tamang paghawak. So ito pa rin. Yeah, so mga kababayan, mga katits, ito po yung long range locator. At ito po ay isang pares na pinusuan po lang ating katits mula po sa Davao City. At sa paghila po ninyo ng antena para hindi po yan masira. So, ganyan yan mga katits. Ganyan yung inyong gagawin sa paghila. Huwag nyo pong bibiglayin yan para hindi naman po yan masira agad. At ang ikatatagal po ng gamit, ayan po ay nasa pag-iingat. So ito po ating pares na single antenna. Ito pong pares ng ating single antenna, ito po ay bala-bala. Yun po yung kagandahan mga katis, mga babayan, na dapat kapag mayroon ka pong locator, dapat yan po ay bala-bala. Para kapag nagbala ka, alam mo na gold yung ibabala, so makakasigurado ka na talagang gold yung kanyang hahanapin o kanyang ilolocate. At nakadepende na rin po yan kung ano yung gusto mong hanapin, yun po yung ibabala. So ito pa rin mga katis, mga babayan, kapag isang pares po ang iyong gagamitin, isa lang po yung iyong babalahan. So meron po tayo pang locate dito. Ito po yung ilolocate ko mga katis. Ito po yung bracelet na 18 carats. Ayan. Okay na po yan mga katis. Ayan. At muli po mga kababayan, ito pa rin po yung long range locator. Mahalaga pa rin na dapat ipahid po yung dulo ng antena sa lupa. At kapag nagawa na po natin yan, so madali na po natin matutunton kung nasan po yung aura ng gold. So sa paggamit pa rin po, dapat mga katits, sabay po yan. At kapag itinaas mo, dapat pupunduhan mo sa taas. At sa pagitan mo naman po nito, dapat ganyan, isang pi at kalahati. Ganyan po yan. At yung pamantayan po natin mula dito sa kilikili, tamang taas po yan. At sa agwat naman po sa dibdib, tama lamang. Mga isang dangkal at kalahati, yung tamang agwat sa dibdib. So ito pa rin, ganun po yung ating gagawin. Kailangan focus pa rin po yung ating isipan. Yan, pag itinaas po ang locator, so ganyan yan. Doon pa rin po yung magtuturo. Yan. Yan, ito po yung ating long range locator. Isang pares na po yan. At sabay po silang gumagalaw. Nagtuturo po doon sa ating target. So yan po yung pagkakaiba mga katits na kapag binalahan mo po ng gold, ito po ang ating locator. So gold din po yung kanyang ilulukit niyan. Hindi po silver. So kapag silver po yung binala dito sa ating pong locator, so ganoon din po yan. Silver din po yung kanyang ilulukit. At ito pa rin po yung kagandahan. Mararamdaman mo na kapag inilukit mo yung aura ng gold, ramdam po yan sa kamay na yun po yung kanyang nilulukit at ramdam na ramdam po yan. So ito pa rin yung kagandahan mga katits, na kapag tinapatan mo po yung aura ng gold, so ganyan po yan. Obligado, sigurado po yan na siya po ay magkukross. So yun po yung kagandahan.
At kapag isa naman po yung ginamit mo mga ka-teach, dito pa rin. Yan. Doon pa rin po siya nagtuturo. So yan. Doon pa rin po sa target. So wala po yung ibang ituturo, kundi yung pong ating nilolocate. So ito pong gamit yung mga ka-teach. Ito po ay may bala. Yan po yung may bala. At kapag tinapatan po natin dyan, siya po iikot. So pagka gagamit kayo, magpapaikot, ito lamang po ay kalahating dangkal ang haba ng antena. So yan mga ka-teach, mga kababayan, sa pag-ikot pa rin po ng ating locator. So kapag natapakan po natin, buo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Dahil ibig sabihin niya, kahit tumatapat po tayo dyan, natatapatan po natin yung gold. So yan po yan, may frequency na po ng gold dyan. At nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura. So ganyan mga ka-teach, mga kababayan. At mula pa rin po sa Marikina City, ito pa rin po yung kanyang pinusuan na isang pares pa rin pong single antenna. So yan mga ka-teach, bala-bala pa rin po ito. Ito po ang ating 2 pirasong single antenna. So ito po ay 18 carats gold na kapag binala mo diyan sa ating locator, so okay na po yan. Wala na po iba ilulukit yan, kundi yung pong bala mo na inilagay po dyan. So sa paggamit pa rin po natin mga ka-teach, mga kababayan, ito pa rin, yan, doon pa rin po siya tuturo agad. Kailangan yung pulso po natin, yung frequency natin, yung ground, yung magnetic field, dapat po yun ay paganahin. Paano po yung pinapagana? Kailangan po yan sa pamamagitan po ng ating isip. Kailangan focus po tayo dyan at damahin natin, isa puso natin yung paggamit ng locator, lalo na kapag yan po ay ating hahawakan. Dapat yung kalooban po natin mga ka-teach ay malinis, wala po tayong iniisip na panglalamang. So ganyan po yan sa paggamit natin ng locator. Maganda yung may magandang layunin ka, may magandang hangarin, lalo na sa kapwa mga ka-teach. Ayan, kukros pa rin po yan. Ito po yung ating long range locator, single antenna, isang pares po ito. Sa pag-estimate naman po ng lalim, nandito ako sa loob ng detection, mahalaga po niyan na dapat pagka nalocate nyo yung detection ng aura, i-estimate nyo agad yung lapad. At kapag nalaman nyo na kung gaano kalapad, tatandaan nyo yun, yung guide, yung pag-itaan kung hanggang saan siya, yung pinakalapad na detection. At sa pamamagitan po ng locator na isang pares, ay magagawa po nitong i-estimate yung lalim, kung gaano agad kalalim yung iyong huhukayin. So ganito po yan, nandito po yung cross po yan. At kapag nasukat mo na po yung lapad, permis po nakataas itong ating locator, magkukross po yan, dahan-dahan po lalabas. Dapat alam mo yung guide kung saan ka lalabas, at bubuka po yan, utay-utay na bubuka. Pag nakabuka ka na yan, okay na po yan, diretso na po yung lakad natin, dahan-dahan. Yung hakbang po niya ganyan lamang. At kung saan una magkukross, yun po yung magiging lalim ng atin pong hinahanap o yung ating target. So ganyan mga ka-teach, mga kababayan. Ito pa rin, kapag isang piraso ang ginamit, yan, wala po ito sa Marikina City. So ganyan lang yung mga ka-teach, talaga magtuturo po yan. Ito pong ating locator, hindi dahil sa doon ko pinapupunta, kundi sigurado po yan, kusa na talagang hinihila po ng aura ng gold. Ito pong ating locator, itong antena. Tandaan nyo lang mga ka-teach, ang aura ng gold, ang siyang humihila sa ating pong antena. Ayan, parang minamagnet siya. Dahil, bala po natin yung gold. So ito pa rin, tatapatan ko po itong ating, yan. Yan po yan mga ka-teach, mga kababayan. Ito po yung pinusuan ng ating ka-teach mula po sa Marikina City. Ito po yung pares na long range locator, single antenna. So ganyan po yan. Yan, ganyan po yan kapag tinapatan po natin. So ito pa rin mga ka-teach, mga kababayan. Mahalaga pa rin po na dapat mayroon po tayong aura meter. Kapag mayroon kang piraso, pares na single antenna, dapat mayroon kang aura meter. Ito po yung aura meter na isa sa napakahalaga na dapat mayroon ito kapag mayroon kang pares na. Bala-bala pa rin po yan.
At ang kakayanan na magagawa po ng ating aurameter, ito po yung nag-i-estimate ng lapad ng detection ng aura ng gold. Bago ka maghukay, ini-estimate yan. At pag nagsimula ka na maghukay, aurameter na po ang ginagamit dyan hanggang sa umilalim. Aurameter na po yung huhuli sa aura ng gold. Yan mga kates, yan yung obligasyon o gampanin ng isang aurameter. Hindi po ito pang long distance, pang malapitan lang yan mga kates. So ito pa rin mga kates, kapag ginamit po natin itong yan, doon po agad napunta yan. Ganyan po agad yan. Ito po yung pang malapitan lamang itong aurameter. So ganyan po yung pendulum niya na kapag siya ay nakakaamoy ng aura ng gold. So yan yung kagandahan mga kates. At mula po ito sa Agusan del Norte, ito po yung isang piraso na aurameter na talagang mahalaga. So mga kababayan, mga kates, sa pag-estimate po ng lapad ng detection, pahiga po yan. At pwede po yan pahiga, doon po yung babaling, at pwede naman po patindig. So yan yung paggamit natin sa aurameter na napakasimpleng gamitin, lalo na kapag bago ka sa paghawak po ng locator at maging sa aurameter. Ito po yung the best mga katits. So muli po mga kababayan, mga katits, mula po sa probinsya ng Davao City at Marikina City, Agusan del Norte, ito po yung pinusuan na nung ipinadala ko po nung nakaraan. Ito po yung kasama sa mga presyo po natin sa 2,500. So tapos na po yon. At hintayin na lang po, baka sakali na meron pa pong magkaloob sa atin para tulong sa ating pong mga katits. So muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katits.